Meron panibagong low pressure area sa kanluran ng Luzon Province. Magpapaulan pa rin sa kanluran at katimugang Luzon ng LPA, particular sa Bicol Region at dito rin sa bahagi ng Cagayan Valley, kasama na rin ang Calabarzon at ilang parte ng Mimaropa Provinces. Paglilinaw ng Pag-asa, maliit lang ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo. Ang hanging silangan naman o yung easterly winds ay magdadala ng partly cloudy skies o isolated rain showers sa nalalabing bahagi ng Visayas at ito ring parte ng Palawan. Silipin naman natin ang Metro Cities forecast. Sa mga susunod na araw, dito po sa Metro Manila, makakaranas pa rin tayo ng pag-ulan sa mga susunod na araw. Possible highs natin nasa 30 to 31 degrees Celsius. Diyan din sa Metro Cebu at Metro Davao, partly sunny at partly cloudy tayo. May posibilidad pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan o yung thunderstorms. Karagdagang kaalaman naman, bagong research nagpapatunay na ang space flight ay nakakaapekto sa human body. Ilang blood samples ay isinama on board sa 4 na SpaceX resupply mission papuntang International Space Station, kung saan ang mga misyon ay tumatagal ng 30 hanggang 45 days noong December 2021, July 2022, November 2022 at March 2023. Na-discover dito na ang space travel ay nagpapabilis sa pagtanda o aging ng human stem cell na siyang bumubuo ng human blood at may mahalagang papel sa ating immune system. Inuugnay ang resulta sa mga pagbabago sa microgravity at matinding exposure sa radiation na nararanasan sa spaceflight. Nagsagawa ang NASA-funded research ng real-time monitoring ng mga stem cell mula sa bone marrow ng mga donor kung saan naobserbahan ang delay sa pag-regenerate ng bagong cells, mas naging sensitive sa DNA damage at napabilis ang aging ng chromosomes dito. Yan naman ang downside ng career sa space. Stay safe at stay dry. Ako si Ice Martinez. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.